Kumpirmado may bagong target ang Los Angeles Lakers sa paparating na NBA draft, pero bago yan Jalen Brunson may matinding mensahe sa Pacers bago ang Eastern Conference Finals. Matapos kasi ang pagkatalo ng Knicks sa kamay ng Indiana Pacers noong nakaraang playoffs, tila ba hindi na ito malimutan ng star guard ng New York. Ngayong muling magtatapat ang dalawang koponan sa Eastern Conference Finals, ramdam ang matinding determinasyon at gigil ni Brunson na makabawi. Hindi namin kinalimutan yung nangyari, ani Brunson matapos ang panalo ng Knicks kontra Boston sa semifinals. Kung akala nilang pareho lang ang Knicks ngayon sa Knicks noon, nagkakamali sila. Noong 2024, dinurog kasi ng Pacers ang pangarap ng Knicks sa isang Game 7 heartbreak. Ngunit ngayong taon, ibang hayop ang dala ni Brunson. Nangunguna siya sa scoring ng buong playoffs, nag-a-average ng halos 34 points kada laro at tila walang makapigil sa kanya. Ito na yon, panahon na para bawiin ang respeto na tinanggal nila sa amin, dagdag pa ng Knicks star. Hindi lang ito laban, personal na to. Kasama nga sina Karl Anthony Towns at Josh Hart, handang-handa na ang Knicks. Samantala alam ng Pacers na hindi magiging madali ang rematch na ito. Sina Haliburton, Siakam at Turner ay haharap sa mas gutom at mas agresibong New York squad. Ang unang salpukan nga ng dalawang koponan ay mangyayari sa May 22 sa Madison Square Garden. At kung batayan ang init ni Brunson, isang mainit na digmaan ang dapat abangan ng buong NBA. Knicks versus Pacers, isang laban na may kasamang paniningil. Samantala matapos manalo ang Oklahoma City Thunder kontra Denver Nuggets sa isang matinding Game 7 kanina, isang gigil na Anthony Edwards ang naghihintay sa kanila sa kabilang dulo. Okay, sige tayo na ang susunod. Yan ang mensahe ni Edwards matapos makumpleto ng Thunder ang kanilang Game 7 series laban sa Denver Nuggets. At ngayon, sa unang pagkakataon sa kasaysayan, magsasagupa ang dalawang batang powerhouse sa Western Conference Finals Minnesota vs OKC. Bagamat hindi pa nagbibigay ng direktang pahayag si Edwards laban sa Thunder, matagal nang hinog ang emosyon ng young superstar. Matapos ang Game 7 win ng OKC Thunder sa Denver, sinabi niyang, "Gusto kong makaharap ang pinakamahusay, wala akong iniiwasan." At ngayong napatunayan ng OKC na kabilang sila sa elite ng West, perfect timing ito para kay Edwards na ipakita kung bakit siya ang mukha ng bagong henerasyon ng NBA. Kami ang gutom, kami ang handa, at kung gusto nilang dumaan sa amin, kailangan nilang pagbayaran yan ng buo. Ang Timberwolves versus Thunder ay hindi lang labanan ng talento. Ito ay labanan ng pride, leadership at mental toughness. Shai versus Ant-Man, Chet versus Gobert, J-Dub versus McDaniels. Game 1 ng Western Conference Finals, isang digmaan ng bagong hari ng kanluran. Samantalang kumpirmado, may matinding interes si Lakers GM Rob Pelinka na kunin ang 7'1" center mula China na si Hansen Yang gamit ang kanilang ika-55 na pick sa second round ng 2025 NBA Draft. Si Hansen Yang ay isang towering big man na kilala sa kanyang rim protection, soft touch around the rim at pagiging solid rebounder. Sa kanyang huling season sa CBA, nagtala siya ng 14.3 points, 11.2 rebounds at 2.5 blocks per game. Patunay na kaya niyang mamayagpag kahit sa pro-level competition. Ang ganitong uri ng sentro ay swak sa pangangailangan ng Lakers, lalo na kung gusto nilang palakasin ang kanilang interior defense at rebounding off the bench. Bukod dito, may potential siyang maging tulad ng mga second round success stories tulad ni Ivica Zubac at Nikola Jokic. Parehong late picks pero naging matibay na haligi ng kanilang mga koponan. Kung ma-develop ng tama, pwedeng-pwede si Hansen Yang maging hidden gem para sa Lakers. Abangan natin mga idol, baka ito na ang susunod na malaking pangalan mula sa second round. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, comment at follow para sa iba pang maiinit na balita sa mundo ng NBA.